Okay, andito tayo ngayon at pag-uusapan naman natin ng mainit na usapan sa politika, which is impeachment. At kasama ko ngayon dito ang ating resident eksperto o critic na si Ronald Llamas. Ronald, kumusta tayo ngayon? Magandang araw, Chris, at sa lahat ng iyong tikapakinig. Maganda ba ang araw natin? I mean, seriously, for the last few days, ang gulo eh. Well, maganda dahil nandito pa rin tayo. Nagsasalita. Sa bagay, Nag-criticize. sa bagay, kundi walang mapag-uusapan, di ba? Yes. Pero ang usapan kasi ng ang impeachment ngayon, parang talagang siya yung nagdo-dominate ng headlines natin. And I think it'll dominate the headlines for the next 2 years. Yes, dahil napakahalaga nito, hindi lamang dahil ang nakasalang dito for the first time ay impeachment ng isang vice president. Hindi lang dahil sa mga charges of corruption, katulad sa Confidential Intelligence Fund at iba pang mga anomalya sa Department of Education at Office of the Vice President na sinuportahan mismo ng COA sa kanilang Notice of Disallowance, no? At kikita natin yung impunity na mismo yung mga pangalan ng binigyan ng pera ay from Marian Rivera to Chel Jokno to Piatos to Nobang. Ibig sabihin lang yan wala silang pakialam kahit mahuli sila. Pero hindi lang to usapin ng massive corruption. Usapin ito ng crimes against humanity. Dahil ang tawag ng main witness sa ICC, si Las Cañas, ang reyna daw ng Tokhang ay si Vice President Sara Duterte. Nasa testimony niya yun, I didn't know that, Sa testimony niya. Ibig sabihin nun, ma-ICC din si Sara Posible, Duterte. pero kung hindi siya principal, paano pina-focus lang nila kasi sa principal. Principal lang. Katulad ni Bato at saka ni Chief PNP Albayalde. Okay. Pero aside pa dyan, nangyayari ito sa gitna ng great game, the game of the superpowers. At clearly, si Vice President Sara at yung kanyang pamilya ay openly supporting China na for the first time in 80 years ay ini-invade yung ating teritoryo. Okay. Sa ating teritoryo. So, ang daming issues dito sa impeachment na ito. Hindi ito simpleng impeachment. Okay, so if that's the case, ang sinasabi mo ba dito na sinabi mo mastermind lang ang ang parang tinitignan ng ICC, pero sinabi mo reyna si Yun ang Sara. testimony. Pero yung pattern kasi, kailangan na makita na yung pattern ay kanyang karami ang kanyang pinapatay. No? Okay. At sino ba yung nag-command? Ang architect kasi ng Tokhang, si Bato At ang nag-utos kay Bato, si Digong. Right. Kahit kasama sa testimony si Bongo at saka si Vice President Sara at iba pa. Alam ko, mga 12 to 15 yung kasama. Ang pipiliin lang nila dyan para mapabilis yung kaso ay siguro mga 2 or 3. Sa bagay, you're right. Dahil tatagalin forever yung kaso. Kung maraming mga china-charge sa mga crimes against humanity. Kaya yung focus nila, mga 45 cases lang. Dahil kung tatalakayin nila yung 35,000 cases, several hundred years yan. Diba? Kaya nga natatawa ako sa mga sumusuporta kay Duterte na nagsasabi na bakit 30 lang, 40 lang daw. I'm like, guys, I mean, are you really that stupid? I don't think they're that stupid, but I think tingin nila yung mga nakikinig sa kanila ay ganun kamangmang na maniniwala lang. Ibig sabihin, stupid din si Harry Roque at si Vice President Sara. Dahil yun nila sinasabi nila. Hindi, tingin ko nga, sinasabi lang nila yun kasi nga naniniwala sila na yung mga supporters nila ay maniniwala sa kanila na kahit anong propaganda ilabas nila. Yung tingin ko yun ganun kababa ang tingin nila sa mga supporters nila. I mean, Panelo mismo sinabi na nga, di ba? Ang mga botante ng mga DDS ay blind voters. Sinabi na niya yon. I wonder how it feels to be a Duterte supporter tapos sinasabihan ka ng sariling mga iniidolo mo na bulag ka. Ang hirap siguro nun tanggapin. Sabi nga nila dati, sometimes ignorance is bliss. Diba? Not for us, no? Not for us. Pero yung iba, parang masaya na sila sa ganyan, no? So parang tingin nila, hindi naman ako yung tinutukoy siguro ni Panelo, parang gano'n? Enjoy ka doon sa nabubudol ka minsan, na sa tingin bagay. mo ay yung security mo ay nabigyan ng solusyon ni Digong dahil Yun. pinatay lahat ng adik at saka pusher. Yung mga ganun ba? Yun yung, it's the same narrative over and over and over again. Na paulit-ulit, pero it's not even based on reality. And I like what you said na the reality is the perception of it. Yes. Pero halimbawa, sa SWS survey, 89%. Ang tingin ay dapat harapin ni Sara itong usapin ng impeachment, yung mga charges sa kanya. Hindi dapat umiwas. Kaya mahalaga yan. Ibig sabihin, kahit marami pa rin mga pro-Digong,
dumadami na yung critical sa kanila. At kaya sinasabi ko kanina, napaka-crucial nitong impeachment na ito dahil hindi ito simpleng trial lang eh. Ang at stake dito is the future ng susunod na mga generation. Yeah. Papayagan ba natin na yung mga serial killer na involved sa crimes against humanity ay Na. babalik sa posisyon? Yep. Papayagan ba natin na yung involved sa massive corruption ay babalik sa posisyon? Papayagan ba natin yung talagang mga hindi na nga Manchurian candidate dahil lang tarang pro-China Sus. ay ilalagay natin sa posisyon? So, hahatulan yung ating generation dito. Magkaiba tayo ng generation pero pareho tayong hahatulan kung wala tayong magagawa para sa susunod na generation. Ano bang magagawa nga natin? Kasi isipin mo to, ang problema natin dito ay yung botante yung pumipili sa kanila eh. At sila yung nabubudol, pero damay tayong lahat. Yes. Pero halimbawa ngayon, nagbabago na yung mood eh. Katulad nga nitong SWS survey. Malaki ang role din dyan ng mga katulad nitong mga programang ito. No, kung wala, baka bumaliktad yung mga nakikinig. Ikalawa ay pressure. Dahil kahit tapos na yung eleksyon at may parating na eleksyon in 3 years pa, no? Yung campaign for that starts now dahil ang bilis ng 3 years eh. Tsaka presidential yung parating Yes. na eleksyon. Ikatlo ay itong mga senador na ito ay pwede namang i-pressure yan eh. Dahil meron yung mga, kahit sila ay separate republics, ay meron silang political calculation na bahagi nun ay hindi lang yung ano yung makukuha nila in terms of pork barrel at saka lump sum. Kung hindi, paano sila kasusuklaman ng mga botante. Yes. No? Lalo na ngayon, Oh. itong last election, very active ang kabataan. Yes. Papanoorin sila niyan. Yeah. Papanoorin sila at hahatulan sila. O sige, so pag-usapan natin ngayon yung impeachment. First of all, let's tackle the issue of the delay of the impeachment. Ang tanong natin ay, tingin mo ba dinedelay ng Senado at ni Senate President Chis Escudero intentionally itong impeachment? Definitely. Sinabi ko na yan last February after nung record number ng mga congressmen ang nagboto to impeach. Okay. Almost 160. Laki nun sinabi ko na yan na ano tong sinasabi ng Senate President na forthwith? Na iba Right. daw ang definition nito. Ang linaw-linaw naman, sang diksyonaryo ba niya kinukuha yung kanyang definition? Sa Webster, malinaw. Sa Rogers, Thesaurus ay malinaw, etc. Hindi ko alam kung saan niya kinuha. Ang malinaw sa akin, from my vantage point, ay ginagamit niya yan to delay. To delay. Ginamit niya yung recess, ginamit niya yung election, ginamit niya pati yata Paris Fashion Week, ginamit niya sa reason para i-delay. Pero ang linaw-linaw nung mandate ng konstitusyon. Malinaw yung commandment ng konstitusyon. Sige, I'll push back on that. Oo, sui generis eh. Ibig sabihin, as a legislative body, ay mahalaga ngayon itong impeachment. Kaya nga hiniwala yung impeachment sa ating konstitusyon sa role ng Senate dahil napakahalaga nun. Okay. No? At yun yung tinalikuran nila. Kaya hindi ako nabigla ng delay na delay. Delay na nga eh. Ginawa pang June 11. Yes. June 12, holiday. Yes. June 13, tapos na ang session. So, Tama. masyado naman tayo Hindi, pero sige. binobobo nito. Sige, ganito. So, two things. Number one, yung forthwith, yung usapan ng forthwith. Kasi para sa akin, sinabi ng forthwith, pero wala nang prescribed period kung ano ba ang forthwith. I know it says immediately, without delay, pero ano ba ibig sabihin ng without delay? 1 month, 2 months, 1 week, Well, 1 day? Kung titingnan mo yung precedents, no, ay 1 month. Pero within that 1 month, inaayos yung mga rules. Ibig Okay. sabihin, hindi siya talaga 1 month, even earlier. Okay. Pero inaayos mo yung mga rules para pag nag-oath ka as a trial court, naplanchado na. Okay. Diba? So, kung wala kang batayan mo na lang yung dalawang impeachment na naging president. Dito. Yes. But it shouldn't, I mean, but in fairness, diba, yun ang point lang sana may prescribed period na lang na nilagay para at least yun, na pag sinabi mong 2 months, hindi na yan forthwith. Parang ganun. Just to be clear, maybe they should make a law with regards to the definition of forthwith. Could be, pero sabi nga ng mga legal luminaries, para sa kanila, hindi debate yun. Malinaw yung definition of forthwith. No? Sa kanila, definitely, hindi yan 4 months. Definitely, Okay. hindi yan 5 months. No? Definitely, hindi yan pagkatapos nung 19 Congress. Okay. No? Dahil ngayon kasi patapos na sa 13 eh. Sige. So, ang pushback ko dito, tingin ko lang baka sakali naman lang and tell me what you think. I think baka sa Senate President Chis Escudero is doing this for 2 reasons. Number 1, political future niya.
Yeah. Okay? Kaya Yeah. ayaw niya siya yung maglilitis. Ayaw niya, parang bahala na kayo. I don't wanna take this on. Yes, Number yes. one. Number two, tingin ko, para sa kanya din, what is the point of even pushing through the 19th Congress? Di pa-take up na lang nasa 20th Congress and let them handle it. Now, I understand na kasi pwedeng debatable yan that can be brought up to the Supreme Court na pag 20th Congress, hindi naman sila yung naka-receive ng impeachment, articles of impeachment. Therefore, hindi nila pwedeng litisin. Tama. Kaya, pero baka pwede pa rin. So, those are the questionable part. Pero pampahaba lang. Pero hindi mo na problema yung Supreme Court Dahil separate body yan no? Baka nga hindi yan makialam sa inyo Dahil mismo kasi ang Supreme Court impeachable no? Ba't sila makikialam sa proseso nyo na sila mismo ay impeachable, no? Pero tama yung sinabi mo, yung second reason ay posible na nagdududa siya paano ba mangyayari dito. Walang basis yung kanyang pagdududa dahil pag hindi mo kinonvene yung sarili mo as a trial court, nasan yung continuity? Yun. Nasan yung continuity? Which is, very logical yun di Yep. ba? So you have to convene yourself, take the oath as judges, tapos like any other court, magko-continue yan kahit mapalitan yung mga ibang judges. Yes. Dahil hindi na kayo Senate You're now a trial court, no? You're now an impeachment court. Ang linaw-linaw nun, no? Hindi mo kinakailangan maging bar top notcher para maunawaan yan. Pero yung isa pang dominant ay yung una mong sinabi. Yung kanyang political calculation, yung kanyang political future. Dahil ang alam ko, kulang pa siya ng 2 votes para masigurado yung kanyang Senate presidency. At yung Duterte senators ay may at least 6 solid votes. So, nililigawan niya yon. At syempre, itong moves niya ngayon nakita natin, parang may naglabas na pinapapirmahan sa mga senador. Galing daw sa office ng majority leader, no? Sana naman hindi, no? Galing daw at pinapaikot na. Ang sinasabi naman nila, hindi naman pwedeng gawin niya ng majority leader, Francis Tolentino, nang walang bindisyon ng Senate President. Dahil majority leader siya ng Senate President So, makikita mo the plot thickens, no? Sana naman mali, pero umiikot na yung papel na yan So, mismo si Amy Marcos, sinamin niya, may 3 versions na raw. Oh, wow. 3 versions na nun. Okay. Sinabi niya kanina. So, sana hindi, no? Dahil isusumpa siya ng mamamayan dahil wala yung konstitusyon sa inyong press conference. Nakita mo yung press conference niya 2 days ago? Yes. No? Wala yung konstitusyon. Parang sinasabi lang niya, decision ito ng plenary, decision ito ng mga senador. You don't do that in a vacuum. You do that dahil may utos sa'yo ang konstitusyon na harapin ang impeachment. Hindi ko nga alam kung pwede nila i-reject yung impeachment sige. Dahil constitutional mandate yun pag naipasa sa'yo. No? But do you think ba na hindi nila to i-convene in the 19th Congress? Is that what you're saying? You think talaga by June 11, biglang... Late na nga yung June 2, ginawa pa June 11. Oo nga. Tapos na ang... last day na yun, basically. Last day is 13. Yes. Holiday ang 12. Oo. So, niloloko ba tayo nito mga to? Doon ako naiinis Okay, tingin ko talaga baka lang it could also be na Cheese is kind of getting back at the lower house dahil last day nila sinabit din yung impeachment complaint. Yes. So baka parang sabi na, last day, ako din gagawin ko last day. Yes, but it doesn't matter, no? Yeah, Doesn't parang, matter, you're being childish naman pag ganun It doesn't matter, no? You're the Senate President. You're, third or fourth in succession. Yeah. The highest official of the land, no? But, tapos ganyan kakapeti. Gusto mo lang gumante? Sige. So tingin ko rin isang reason naman ni Cheese Escudero. And I'm just playing the devil's advocate here. Kasi tingin ko naman may punto to na meron kasi silang mga kailangan ipasang legislation na medyo importante. Ang problema, pag hindi nila ito pinasa, then it actually is basically cancelled because the 20th Congress will have their new and own legislations and priority bills that they're going to be doing. Yeah. Edi sana iniksyan nila yung kanilang recess, no? Para natapos nila lahat yan. Diba? Ang kailangan lang naman nila gawin ay convene as a trial court, take the oath, diba? Tapos pwede nila ipasa sa susunod, the 20th Congress. Okay. Kayang gawin yun in 2 hours? Bakit nga? So bakit kailangan pa i-delay to June 11 no pwede naman palang gawin na a few days ago? Baka yung iba nga gusto masuot lang yung kwan Baka si Robin Hood Padilla gusto lang masuot yung yung cloak ng isang judge, di ba? Dahil maganda sa picture taking no? So, it could have been done, no? Pero okay, so sige, sabihin na natin that
na matutuloy ito on June 11, let's make that assumption. Yeah. They convene. Now, ang maganda kasi doon, papasa nila sa 20th Congress yan. Di ba? Ngayon, magbobotohan yung 20th. Pwede ba yun? Di ba? Pwede naman sabihin ng 20th, sige, tuloy natin habang nakasalang sa Supreme Court, no? Dahil pwede namang sabihin ng Supreme Court na, uy, hindi pwede yan, no? Although, pwede rin mag-hesitate ang Supreme Court. Hindi namin decision yan dahil impeachable din kami. Sabihin nilang gano'n, di ba? Yes, which would you think they will do? Yeah. I think they will. Pero the Supreme Court, ang tawag nga dyan sa law school ay the gods of Padre Faura. Kahit anong sabihin nila, it stops with them eh. Sino ba mag-question sa kanila? Yeah, Supreme Court yan Supreme Court yan eh. Yun ang nature nila eh. No? Okay. So kung ganun sige, let's now assume naman na matuloy itong impeachment. Let's make that assumption. Kung matuloy ito, do you think ba mako-convict si Sara? Well, depende naman yan sa tatlong variables eh. Una, all senators are separate republics. So, may political calculation yan. Ano ba nakakatulong sa kanila? Yung ibang senador gustong lumaban for higher office. Yung ibang senador ay gustong ma-secure yung kanilang future with whoever is winnable sa 2028. No? Yung iba ay ano ba yung aming goodies na makukuha in the next 3 years. No? Kaya yun yung una, yung kanilang political calculation as separate republics. Ikalawa, ano bang gusto ng Malacanang? Kahit paulit-ulit sabihin ng Malacanang, we are a separate institution, no? In the real world, no, may pressure 'yan. No? Halimbawa, yung impeachment ni Chief Justice Corona. Kahit papaano, may epekto diyan yung Malacanang dahil nagsimula yung impeachment, minority yung for conviction ni Corona. Nung matapos 20, overwhelming. 3 lang ang hindi bumoto. So, ikatlo, siyempre, popular pressure. Halimbawa, pag nagsimula yung impeachment, na tingin ko isang dahilan kung bakit ayaw nila magsimula, pwede nang buksan yung bank accounts ni Sara. Yes. No? Pwede nang i-lift yung bank secrecy law ng AMLA. Yep. Sinong senador, kung sakaling may lalabas doon na anomalous, halimbawa may lalabas doon sa mga bank accounts ni Vice President Sara na merong nagbigay ng hundreds of millions galing sa drug lords, galing sa pogo lords at iba pang lords, katulad ng sinasabi ni Senator Trillanes. Yes. No, dahil meron siyang hawak ng mga cheque. Yep. Problema lang, hindi official ang cheque niya unless galing mismo sa AMLA at saka sa bangko. So kung mangyari yan, sinong senador ang boboto for acquittal? Di ba? Gusto ba niya ma-identify dun sa mga nagbigay ng pera dun sa bank account na yon? So, magbabago eh. At siyempre, yung tao, makikita yan. Alam mo, kasi Chris, kung nandun ka sa dalawang impeachment before, ERAP tsaka CJ Corona, lahat ng Pinoy, abogado. Lahat nanonood. Yes. Talo niyan, lugi ang Netflix sa atin during impeachment. Lahat siya manonood. Lahat may legal opinion, di ba? So, pag lalabas yung mga ebidensya na yan, no? Yung military na nagdala ng 120 million at ginamit into 11 days, magte-testify siya. Sino pinagbigyan niya? Yep. So lalabas yan eh. No? Okay, so what's interesting nung sinabi mo, no? How the decision weighs with the senators, hindi mo binanggit yung evidentiary factor nung impeachment. Binanggit mo lang yung political factor. Yes, yung kanilang goodies, favorability to the winnable candidate, and their political future. Interesting. Yeah. Na hindi mo binanggit na based on evidence. Sinabi mo lang as a matter of fact na kung yung evidence is overwhelming, then they might have to be forced. Halimbawa, bank accounts. Halimbawa, 120 million. Kaya nga binanggit ko yung military na nag-deliver ng pera. No? At iba pang mga lalabas na ebidensya. Halimbawa, yung testimony ni Las Cañas na ito ang reyna ng Tokhang. Lalabas yun dyan, no? Yung kanyang dinedenay na sinabi niya na assassination threat laban sa president, sabi niya, hindi daw niya sinabi. Lahat naman tayo narinig, buong mundo narinig. Major. So yung mga ganyan, lalabas yan, di ba? Oo. So yan yung mga evidence. Parang kay Corona, lumabas yung kanyang dollar accounts, no? Nawala sa kanyang SALN. Lumabas yung kanyang mga properties, nawala sa kanyang SALN, di ba? Yun yung purpose ng trial eh. No? Pag lumabas yung ebidensya na yan. Tapos, sasabihin ng mag-a-acquit, ay, kanyan, maliit na bagay lang yan. Maliit na bagay ba yung 120 million in 11 days? Mga ganun, no? Actually, hindi lang 120 million pinag-uusapan natin, di ba? May DepEd pa. Yung DepEd. It's about 612 million, pero hindi lang yun. Maraming mga disallowances. Tama. And in the billions. Yung mga parang, if I remember correctly, umabot ng mga 10 to 12 billion ata yun. But you can fact check me on this. Lalabas yan. So, ang nakikita ko ditong
siguro purpose na itong impeachment is not even the conviction. The primary purpose is the perception. Pwede ka kasi manalo, pero damage goods ka. Oo, Diba? kasi nga pag malabas lahat yon at the perception of people is, oh my God, talagang corrupt ka at abusado ka at mamamatay rao ka, wala na, kahit na hindi ka ma-impeach, wala ka na. Lalo na yung mga senador na nag-acquit sa'yo. Oo, yun. Sira ang political future nun. Diba? Dahil sa ating social media world, pag lumabas yan, permanente na yan. Hindi mo na yan mabubura, di ba? Pero ang problema nga natin ngayon sa social media, na kahit nga lumabas na nga sa social media, sinampal ka na nga ng katotohanan, may ibang hindi pa naniniwala. At ini-spin pa nila ng pabaliktad. Tama. At dun magaling ang mga Duterte. Tama. Na kahit na nga mali yung ginawa nila, pinapalabas sila. Tayo pa yung mali na, for example, sa Piatos, ilang beses ko nakita yung mga social media troll farm ni Duterte, sinasabi na, kaya nga confidential. Kaya nga alias, secret. Like, oh my God. Mismo yung ombudsman, sinabi yun, ha? Ombudsman na mismo. Sinabi din ng ombudsman Martinez, yun? Oo, sabi niya, kaya nga confidential Na buti na lang, mag-retire na sa August. Oh my God, pati si Martinez pala sinabi yun. Tama. So, interesting yung ganung spin kasi ngayon ginagamit nila yun as if it's the truth. And that's the Hindi fact. lang Duterte. Sino ba ang may-ari ng TikTok? China. Diba? China, right. So, may malaking interest talaga ng China dito, no? At Siyempre. Makakabalik sila sa 2028. totoo, no? Dahil o nga, no? open, You're right. Open ang support nila kay Duterte. Open din ang support ng Yes. mga Duterte sa kanila. Hindi na nga Manchurian candidate. Ang Manchurian candidate Nakatago. Ito Pero lantad yun ang nakakalungkot talaga, no? Na may mga Pilipino na hindi nakikita na talagang pro-China talaga to si Duterte, na kahit na ilang beses si Duterte, lahat ng pumaligid sa kanya ay mainland Chinese. Yeah. Mismo yung economic advisor niya isang mainland Chinese na kriminal. Pero yun ang tinatanggap ng mga Pinoy. Tama. Kaya nga, hindi ko maintindihan. Hindi ba alam ng mga OFW friends natin Well, to? siyempre, limited. Mas nakikinig sila sa mga spin nila Maharlika, nila Banat-Bay. Alam mo, Mas doon sila nakikinig Kaya ang tataas ng mga ratings ng mga yun dahil doon sa mga Duterte supporters. Pero hindi ko talaga maintindihan paano mo papapakinggan ng isang tao na nahuli mo na ilang beses na nagsisinungaling, nagkakalat ng fake news at information, pero pinaniniwalaan mo pa. Tama. Oo. I mean, hindi, it boggles my mind and help me understand this. Maybe, ano ba ang meron nila na tuloy-tuloy pa rin sila pinapakinggan ng ating mga kaibigan na OFWs? Minura nga ang Diyos 'Di ba? Tinawag na Oo stupid. nga. Minura yung si Pope Francis, Mhm. no? Tapos ang paliwanag nila hyperbole. 'Di ba? Okay. 'Di ba? Lahat ito yung ipapapatay ito, papapatayan. Kung lang naman daw 'yon, hyperbole. Puro hyperbole yung sinasabi nila. Right. Ang problema, maraming naniniwala. So kung ganon, Kaya ang tingin nila kay Digong, authentic. Ayun, Authentic mass murderer. No? Oo nga. Yung parang tingin nila pag dahil authentic siya, wala na siyang tinatago kaya We can relate with him. Oo, yun ang palaging sinasabi nila. Pero for me ganito, ang mahirap na kalaban nga dito with regards to the impeachment is the perception versus the actual results of the impeachment, correct? Yes, pero aside dito sa mga shows na katulad nito, medyo may pagkukulang din yung gobyerno. Hindi nila na-weaponize yung West Philippine Sea laban sa mga pro-China. Yung nag-top 1 pa, tsaka top 2 sa Senate, parehas pro-China. But hindi nila na-weaponize. 90% ng populasyon galit sa China. So yung ganun ba? Yung crimes against humanity, no? Nangyari, ang na-violate pa ang human rights, si Digong. Yeah. Imagine mo yun, ibig sabihin, it's also a battle ito Yeah. Ng perception, sabi mo nga. Ibig sabihin, gamitin mo lahat ng tools at your disposal para gawin yan. I think kasi ang problem natin dito is the Duterte camp has siguro they've mastered the troll farm business. Sobrang galing nila with the help of China na sila lang yung may alam pa paano talaga to weaponize it in that extent. I don't think BBM's camp has been able to weaponize it, nor do they know how to weaponize. Although they have the budget to do it, why do you think na hindi nila na-weaponize yun to be able to push their narrative? Well, isa dyan, choosing the right people. Halimbawa, 4 times ka nagpalit ng iyong communication czar. Di ba? Okay. So, 4 na ba? Kala ko 2 pa lang. Hindi, si Trixie, tapos si Cheloy, tapos si Cesar Chavez, tapos ngayon si Jay Ruiz. Ay, oo nga pala. Diba? Grabe, ganun tapos karami. ngayon, may mga reklamo pa kay Jay Ruiz. So,
dapat once lang yan. Kami once lang. Hindi Oo kami nga. nagpalit eh. Right. All throughout. So, dapat may ganung continuity at saka narrative building at Yeah. saka messaging, di ba? Ayun yung, hindi katulad ngayon na minsan, ano bang posisyon ng palasyo? Ano ba? Yung Yes. ganun ba na, don't confuse your own troops. No? Yes. Don't give momentum to your enemies, di ba? Okay. Consolidate your base. Yun ang ginagawa ng mga Duterte na sinasabi mo kanina. They know how to play their own base, no? And use that to attack the enemies, no? Yun yung this is a war eh. Yeah. Sabi ni Von Clausewitz, war by other means. Yes. No? So, And for me, ang problem natin ngayon, is that even the opposition, wala din naman tayong machinery, walang pera, Tama. at saka we're fractured. I mean, Yeah. I'm not part of a machinery na, itong pag-uusapan natin itong This is just me talking about what I want to talk about. Yes. And I think that's where the problem lies. So yun yung nakikita kong problem natin is wala naman tayong coordinated machinery. And should we have a coordinated machinery to be Yeah. able to do this? Pero meron ka kasing element of hope noong nakaraang midterm election. Kahit natalo yung majority ng administration slate, nakita mo na Gen Z, millennials, are looking for an alternative. Nireject nila yung mga dating mga artista na wala namang i-deliver, di ba? Hindi lamang sa national, pati sa local. Can you imagine yung mga Bong Revilla, yung mga Willie Revillame, no? Can you imagine these people losing, no? Dramatically, Yep. no? Kahit in-endorse ng Iglesia ni Cristo si Bong Revilla, talo siya, di ba? Yep. Yung mga malalakas yung name recall pero wala namang essence, Yes. wala namang defining moments, no, etc. Medyo na-reject, di ba? Yep. Siguro isa lang yung nakapasok eh. Pero hindi lang sa national yan, pati sa local. Ibig sabihin, young people are looking for alternatives, di ba? Yep. At bigyan natin sila ng alternative next election dahil wala masyadong alternative last election eh. Di ba? Huwag natin gawin na wala silang pagpipilian. Takbo ka uli, pero tumakbo ka na for higher position. Huwag na congressman, huwag na councilor. Di ba? Naku, alam mo, sa totoo lang, yun ang pinag-iisipan ko. I diba? really want to get into the world of politics Yes. Ang hirap ng mundo ng politika, pero alam kong nangangailangan. Oh. Or maybe we can groom other people to be Yeah. able to do that and we can stay on the sidelines as Halimbawa, critics. yung aming congressman sa Dinagat, Kalaban Ecleo, sa Mindanao, Oh. Duterte area, nanalo Nanalo siya siya. as congressman. Tawag sa kanya ngayon, the Dragon Slayer. Wow. No? Kalaban niya, sekta, no? Na DDS, di ba? Dito sa Las Piñas ba yan? Kay Cynthia. Yes, No? talo Yung Cynthia. nakatalo sa kanya, si Bautista, miyembro ng union namin yan, sa FASAP, sa PAL. No? Unionista yan. Okay. Tinalo yung pinakamayaman na babae sa buong Yes. Pilipinas. Ibig sabihin, it can be done. Diba? It can be done eh. Yun yung pandito eh. I like that. Kakaunti lang yung ating pinatakbo. Paano kung marami pa? Diba? Paano kung may 3-year window ka pa? Meron kang To prepare. Meron kang mas mahaba. Eh nung nakaraan, may clear yung kwan eh. So- yung window eh. Ibig sabihin, ang sinasabi ko lang, yung sinasabi ng mga Duterte na the midterm was a vote for them is not true. Yeah. Dahil maraming mga anti-Duterte ang nanalo. Yes. Ang medyo natalo ay yung gobyerno dahil may problema sa strategy, di ba? Ano? Atake yung presidente, yung kanyang slate, hindi ine-echo yung kanyang atake. Yeah. Do you Diba? think... Para siyang Lone Ranger, pinapanood ko siya eh. No? Oh, pero at the same time, alam mo itong babanggitin ko lang, na sinabi mo nga na yung problem ni BBM ay hindi niya parang sinasabi yung mga, hindi niya sinusuporta yung impeachment or he has weak messaging and at the same time, bakit niya kinokontrol yung Senate? You said that, right? But at the same time, tignan mo how he is naman with this Senate slate. Hindi din naman niya kinokontrol kung ano sasabihin nila. So, ang punto ko dito ay baka naman ganun talaga si BBM at wala siya talagang, at naniniwala siya sa separation of powers na hinahayaan niya talaga versus Ayun. somebody who's really trying to control the Senate. Okay yan kung walang gera. He's in the middle of a war which is existential. Pag nakabalik itong mga Duterte, patay sila. Yes, literally. Literally and figuratively, Yeah. di ba? Yung mga threat sa kanila, gagawin yan. There will be hell to pay. Yeah. These guys are psychopaths. Yes, they are. Gaganti yan, no? At Yeah. yun yung sinasabi ko, you're in an existential battle, a war, you cannot afford to be seen as weak. You have to be decisive, you have to lead your troops, no?
Yun yung labanan ngayon eh, no? Doon siya dapat kabahan. No? This is not a normal battle, no? But at the same time, pag sinasabi nating di ba, yun ang narrative kay BBM ngayon, na weak leader daw siya. Alam mo, pag tinignan mo, paano siya magsalita, parang mahinahon, mabait, na hindi lumalaban. But at the same time, I do remember in an interview, he said that he looks up to Machiavelli, the Machiavellian rule of power. Tapos hindi lang yon. Yung binanggit din niya, I remember it one interview, parang sinabi niya, be weak when you are strong, and when you're strong, look weak. At the same time, kahit na weak yung mga pronouncements niya, tignan mo naman yung kilos niya. Kibuloy, na-aresto. Yes. Na-aresto, na-ICC si Duterte. That's a big statement in strength. Pero, and then, sino pa ba? Ngayon, yung bagong na-aresto lang galing Timor-Leste, si Tevez. Si Tevez, oo. So, kaya nga, nanghihinayang nga ako eh. Yung political capital na yan, gumuguho yung approval rating niya. No? Depends. Yun yung problema. Yung pagguho ng kanyang approval rating. At kung hindi niya yan masasagip, in the next few months, yung kanyang political base will slowly gravitate towards his enemies. Yun yung problema. He may be an early lame duck kung hindi niya aayusin yan. No? So, halimbawa ngayon, sa Senado, papunta ng mga Duterte, yung kanyang mga allies. No? Yeah. Yun yung delikado eh. Dahil sa Pilipinas kasi, things can change overnight. Yes. The political weather can change overnight. Lalo na dito sa second half ng kanyang term. Dahil ang tinitignan na ng mga tao, sino ba leading sa 2028? No? At doon sila isi-secure nila yung kanilang future. Yes. Baka manalo ito eh. Sa ngayon, walang malakas na kandidato ang Wala pa administrasyon, di ba? Oh. So, yun yung mga variable, yun naman yung cup half empty. Nasayang naman yung cup half full kung hindi mo siya magagamit, mawe-weaponize, no? Things can change, no? Yun yung problema. Kaya halimbawa dito nga yung nagmumukhang weakness ng presidente ay sayang dahil sabi mo nga ito yung kanyang mga lumaking political capital, no? Pero nung nangyari yung budget, nagbago yung narrative. Right. Diba? Before the budget controversy, nasa isang corner ang mga Duterte. Nung nagkaroon ng budget controversy, naging defensive ang gobyerno. And hanggang ngayon, defensive sila. So, I thought yung kanyang revamp is an attempt to change the narrative. Ang problema, yung first 5 na tinanggal niya, yung 4 doon, na-relocate. Yung term ni Bersamin relocate. Ibig sabihin, nailagay sa ibang posisyon. Okay. No? Tapos, yung nilabas kahapon, hindi ko nga kilala yung mga yun. Right. Presidential Commission for the Urban Poor, tinanggal. No? Yung Presidential Advisor for Special Concerns, Presidential Advisor for Muslim Affairs, yun ang tinanggal. So, that's the revamp. So, ang ganda sanang narrative ng revamp. Ang tawag niya dyan, a reset. Diba? A reset. Ngayon, ang sasabihin ng mga tao, what reset? No? Hindi nga nila alam yung tinanggal kahapon eh. Who are these guys? No? Kilala mo ba yun? Sila Altila? Hindi ko kilala. Diba? As a matter of fact, nakikita ko nga dito na talagang ginawa lang niya tong revamp na to para may tanggalin ng mga iba lang. And they just made it look like, mass resignation lang para walang feelings na masaktan, parang ganon. But at the same time, ako naman nakita ko, from the Senate looks to me weak or ambiguous. The Senate's ambiguous. So, executive is weak, Senate's ambiguous. Congress naman, on the other hand, I like what they did recently, na naglagay sila ngayon ng bagong spokesperson. Yung anak ni Abante, ni former Congressman Benny Abante. From Manila. Oo, na matapang at my God, fiery pag magsalita. Tamang-tamang pagtapat yun. Kailangan mo ng ganun. Dapat ikaw yung kinuha nila. Naku, tingin ko mabait pa nga ako. I don't even think I'm that fiery. But that's, I think, what they need, is mga mas malalakas na statements na gano'n galing sa executive department. Yung Senate kasi right now, para sa akin, wala eh. Yun ang tawag kong lame duck. Kasi walang kwenta na talaga yung Senado natin. Ang problema, dun yung labanan ngayon. Yun ang problema nga, exactly. At with the 20th Congress of Senate arriving in less than a month, what is your expectation? Tingin mo ba dito makakabalik sa power ang mga kampo ni Duterte? Kasi although hindi pa naman sila majority, they're still the minority there, but it's a significant block na at this point. With the movement of Camille and Amy Marcos as part of the Duterte camp,
'Di ba? Lumipat na sila eh. Depende yan sa dalawang factors. Yung popular pressure, lalo na pag lumabas yung ebidensya. Pag Yun. lumabas yung ebidensya. Ikalawa, Malacanang. Okay, so Malacanang still has hold some cards in this case. Carrot Okay. and stick. Sa ating sistema, the president is very powerful. And he has still 3 years. No? 3 years, no? Ang dami mo mong pwedeng gawin. Hindi ko na sasabihin kung ano. Pero ang daming, it's about, sorry for the cynical term, carrot and stick. It is sad that That's the reality of our system, no? Okay, so that's one part that plays say 50%. The other 50% nga is the evidence. Yeah. Okay. Pag lumabas yung evidence sa bank accounts, pag lumabas yung evidence sa extrajudicial killings, pag lumabas yung evidence about massive corruption, no? Pero ang sasabihin na naman, alam ko na sasabihin ng mga Duterte trolls. Alam ko na alam ko na anong galawan ng mga yun eh. Sasabihin agad nila, yun na nga eh. Fabricated lahat yan. Kung hindi fabricated, sabihin nila na, paano naman yung mga iba? Yeah. Pero yan na, labanan na ng spin yan. Yan, ng Labanan spin. na ng di magsampa kayo ng kaso. Oo. Di ba impeach nyo yung iba? Di Tama. Ba? Ganun, no? Pero sa ngayon, ito yung nakasalang. Pero nga, again, labanan na yan ng narratives. Labanan na yan ng messaging. Na for now, medyo mahina yung gobyerno. Kailangan talaga nila maglagay ng bagong tao. And tingin ko lang even if I was, siguro if I was advising BBM, I agree with you on that mahina siya sa messaging and they have to improve on it. As a matter of fact, nakita ko nga, a few days ago, si BBM, ginawa niyo yung kasi yung mga trolls ni Sara, nagpapalabas mga videos na umiikot si Sara, nagiging travel vlogger, tapos nakikipagkamayan sa mga tao. Yumanay siya, di ba? Oo, Yumanay. ginagawa siyang mabait, na empathy. relatable. Empathy, di ba? Tapos si BBM, ginawa sa kanya, tapos halos wala daw lumapit kay BBM, siya pa yung lumapit sa mga tao para makipagkamayan. And then what do you do with that? How do you solve the problem of BBM? Sige, if you were gonna give him advice. Alam mo, yung presidente, may dapat handlers yan. Mahina yung handler niya. Sinasabi, boss, iwasan mo to. Boss, i-emphasize mo to. Katulad nung nasa ASEAN siya. Tinanong siya again for impeachment, napikon siya. Bigla niya sinabi, in the middle of a war, sinabi niya, ayoko talaga yan eh. Yung mga bumoto for impeachment, di ko mga tao yan eh. Ganun, etc. Anak mo yung unang bumoto eh. At sinabi ng anak mo ay, kaya ako bumoto dahil ipapahukay ang aking lolo at itatapon sa West Philippine Sea. Di ba yung mga ganun ba? Nagmukhang malakas pa nga si Sandro dito. Actually, as a matter of fact, he should have, you're right, said that. Yeah. If BBM said, gusto mo pahukay tatay ko and you want me to stay silent? Ganun, diba? Screw you. Pag gumanon siya, Ganun. magkakaroon ng respeto mga tao sa kanya. Yes. At lalong masusolidify yung base niya. Yes. By having a strong stand. Ina-attack na rin naman siya eh. Yun ang trabaho ng mga handlers. Boss. Ang hina nung handler niya kasi boss. No? Katahin mo, boss. Oo, kasi may rason ka naman Boss. sumagot. Ignore mo, boss. Ito boss. pabayaan mo to. Boss, dribble mo. Di ba? Yung ganun ba? Yun ang trabaho ng handler eh, di ba? Sino ba handler niya Dahil ngayon? siyempre, yung presidente mo is an imperfect guy. Yes. Diba? Yung presidente mo, first time sa ganyang posisyon. Yung presidente mo, conflict averse. Yes. No? Passive-aggressive. So, yung handler should know that. Yep. No? Yun yung purpose ng mga handlers eh. And yun ang labanan talaga kasi ngayon social media. And so with this impeachment right now, sige, sabihin natin hindi na impeach si VP Sara. Okay? 2028 is coming along. What do you think is gonna happen between 2025 to 2028? Well, Aside from the impeachment, let's say hindi na natuloy. Well, kahit may immunity siya, posible, sampahan siya ng mga kaso, pero hindi siya makukulong. Hindi siya ma-charge dahil may immunity siya. Pero kwan kasi, the case will proceed. No? At kung hindi na siya vice president, pwede siyang mahatulan. Pero you can file it unlike sa presidente na talagang impeachment lang. So the vice president is an impeachable position but not immune from suit. Yes, No? and actually So there is hindi ka matatanggal sa posisyon mo as vice president, hindi ka makukulong. Pero pwedeng kasuhan. Teka lang, hindi ka makukulong if there's a charge right now with the DOJ, di ba? Or the NBI. Pag hindi ka na vice president, pwede ka na makulong. Pero as vice president, pagkaalam ko, you are not immune to suit. Am I wrong? Yes. Ang ibig sabihin ng suit, sasampahan ka ng kaso. No? Pero hindi ka makukulong. Really? Yeah. Iba yun. May thin line yan. Hindi ko alam yun That can be political. Lahat naman sa atin political. Right. Diba? So, yan yung mga mangyayari. No? And right, At kung may makahanap ang anti-Duterte forces ng a stronger presidential candidate, then mape-preempt mo yung hemorrhage. Dahil yung hemorrhage mangyayari, kung ang tingin ng mga politiko na very cynical,
kung kanilang future ay nakatali sa next president. No? Kaya you have to show strength, you have to show decisiveness. No? You have to show, dahil yung base mo ay malambot yan eh. Yes. Walang ideology ang iyong political parties. Walang ideology ang iyong mga politiko. Ang kanilang ideology ay ambition, survival. No? Yun ang kanilang ideology. So, overnight, pwede iwanan ka niyan. Ay nako, no wonder you're so cynical. Yeah, I listen to you, I'm becoming cynical. Hopeful pa naman ako, pero pinapakinggan kita. Sa akin That's ngayon. why, sabi nga ni Shelo, we need an electoral revolution. No, mga kandidato na tatakbo, no, na ang base ngayon ay yung kabataan. Yung Gen Z, yung millennials, no? For lack of a better term, parang si Miriam nung 92, from out of nowhere. Number 2. Sabi nga nung iba, nanalo. Pero ang pinanggalingan niya is simply anti-corruption at saka youth. Pero, Diba? Sinasabi ko, it can be done. Yan lang laban sa cynicism. Yes. Dahil yan, hindi pa yan cynical eh, yung mga bata. No? May higher purpose pa yan eh. No? Alam nila, yung kanilang future nakasalalay sa kasalukuyan. No? And at the same time, ang nakakatakot dito is labanan nga is with the youth. Yeah, and the Duterte troll farm is targeting the youth through TikTok. And they're trying to shape their minds even as we speak. Yes. Pero nakita mo sa midterm, meron silang hindi na kumbinse. Marami din. Marami rin, no? Paano nag-number 1 ang akbayan? Pinakamataas sa kasaysayan ng party list. Oo nga. Youth yun. No? Dahil number 40, number 50 kami sa survey eh. Pero sa mga schools, number 1 kami sa mga mock elections. So doon talaga It delivered. 30% ng boto namin galing sa NCR. NCR are students. Not only that, naalala ko lang that in the mock elections for the universities, Bam and Kiko were number 1. Yes. And number 2. And dito nakita mo gaano ka-powerful ang youth. Ito yung kabataan. Ito yung Gen Z. Yes. Diba? So, yan yung less cynical aspect ng ating politics na dapat natin diinan. Yung batch ko kasi, we've seen a lot eh. Alam na namin, itong mga politiko na ito, puro kan lang ito eh. Political calculation, puro power, puro ambition, puro pera lang yan eh. Aha. No? So, kailangan natin to give them an alternative. No? Kaya kung mga katulad nyo, kailangan tumakbo. No? Sa simula, matatalo yan. Ilang beses ba natalo si Risa? Twice. Twice ba? Oh, Before bago siya nanalo. Really? Yeah. Oh, so, wow. Kanyan, no? Yung Akbayan was almost disqualified. We lost twice. No, buti na lang nakapasok pa kami yung second time. Alam mo, from disqualification, bigla ka naging number 1. So, yun yung sinasabi natin eh. The Gen Z is saving alternative politicians. Alam mo, as much as I like what I'm hearing from you, Ronald, at the same time, pag ako, grabe talaga yung konti pa lang na natikman ko ng mundo ng politika, ay nako talaga, wow! This is really a public service. Yeah, minsan defeat is more defining than victory. Dahil always. Nalalaman mo na, you have to do this, you have to iwasan mo ito, you have, di ba? Yeah. Kasi yung nanalo ka, tapos naging overconfident ka, pumasok sa ulo mo, hindi mo alam. Hindi ka na uli nakabalik. No? Yes. Ito, alam mo na iiwasan. Alam mo na ang gagawin, di ba? As a matter of fact, nakita ko ang problema nga ng mga Senate slate ng admin, is they really kept quiet the whole time. Yeah. They think by keeping quiet, They will win. And some of them nakalusot pa pero bumaba ng todo. Bumaba sila sa bottom half. Dati sila yung top half. Oo. So nakita mo ngayon kung na nagsalita sila, baka mas mataas sila. yun, iba na ang mundo ngayon. Na pag nagsasalita ka, lalo kang lumalakas at lalo mas malaki ang chances na mananalo kumpara sa dati. Yes. Na ang tactic, wag kang pumunta sa mga debate. Yes. Pero ang interesting nga dito, as much as I don't want to give credit to Bato and Bongo, nagsalita sila kahit na I don't agree with their position, nagsalita at pinaglaban nila yung base nila. Pero kami, na anti-Duterte, we won. Hindi lang sa party list. Congressman, mayors. Yes, marami. Marami. Nanalo kami sa, ibig sabihin, the grassroots. Kahit hindi ganun karami kandidato namin, most of them won. Yeah. No? At hindi dahil sila ay defensive. Dahil they were on the attack against the Duterte. Kaya, yun ang sinasabi ko. Hindi ito boto for the Duterte. This was something else. No? Nagkalat lang yung gobyerno. Kaya okay, so diba? Sa pagkakalat ng gobyerno natin, ang pagkakalat ni BBM, it's probably even for the better. Yeah, because opposition now has a chance to be able to mobilize and come up with a unifying message. Ang problema sa kanila,
Nag-aaway-away din? Nag-aaway-away publicly, washing dirty linen, no? Yun yung yung campaign manager ng Alyansa attacking the speaker, no? Attacking the impeachment, no? Na yun daw ang dahilan kung bakit sila natalo. Sabi ko, what was that about? Yeah. Oo nga, alam mo, parang parang kumbaga sa messaging, they're trying to think na, let me just be always transparent and honest. Don't be too transparent. Yun ang sinasabi mo. Still protect the message. Everybody is watching you. Everybody will be weaponizing kung ano sasabihin mo. Yes, and they did against you. Yes. Pero si Panelo din naman ginawa yun, no? Na-weaponize din nga yun, eh. Kaya konting pagkakamali mo, imumultiply ng kalaban mo. Kaya maingat ka. Sabihin nila, sabi na nga ba, mali ang impeachment. Sabi mismo ng campaign manager ng Alyansa. So, ganun na yan. No? Right. Kaya although hindi naman yun ang sinabi niya. Exactly. Pero kayang i-twist and to frame it in this way. Totoo yung sinabi niya. Namili yung speaker para magkaroon ng impeachment. Okay, sige. Let's talk about that topic. Sabi mo, ang sinabi kasi ng campaign manager si Toby Chanco na kaya na narinig daw niya o nabalitaan niya pero hindi niya nakita first hand na nagpaparelease nga ng budget kasi nga pinangako daw ni speaker sa mga kongresista kaya daw nila pinirmahan yung impeachment complaint. Tanong ko sa'yo, does that invalidate the impeachment complaint? Of course not. Right. Of course not. No? Dahil, may basehan yung nagsampa ng unang impeachment complaint, yan yung mga civil society, yan yung mga pink, na hindi naman kaalyado ng speaker. Yes. Di ba? Ang nag-endorse niyan, yung Akbayan, na hindi naman kaalyado ng speaker. Yung ikalawa na impeachment, Makabayan Black. Kabayan Black. Lalo na, di ba? Yung third, mga religious groups, Yes. mga pare at mga madre. Di ba? So, paano mo masasabi na yan ay plot ng speaker? Di ba? Pwede at a certain point, nag-converge sa botohan dahil hindi naman ganun karami ang congressman ng Makabayan at saka ng Akbayan. Yes. Pero sino ba nagsampa ng kaso? Sila naman diba? Yeah. Sino ba ang nagsalita sa media? Yep. Tahimik naman yung kongreso, maliban sa pagboto. Yes. Diba? Actually, kahit si speaker naman tahimik Huwag naman kami sisihin. Na itong impeachment na ito ang nagpatalo sa alyansa. So again, yun ang problema nga nila is the messaging. If I was Romualdez, I probably would have stood up and said, I did not do this and ulitin ko yan and I'm going to get my troll farm to say the same thing over and over again. Yes. Diba? Yes. Hanggang you stick it into the narrative na this is not our plan and then pwede yung pasakin yung sinabi ni BBM na hindi nga namin talaga pinlano to kaya lang eto sinampahan. Siyempre, we have to they filed the impeachment, we have to sign. And honestly, I don't blame Sandro for signing. How could you fault the guy? You threatened to huhukayin yung lolo niya. Ang sabi nung Alyansa Campaign Manager, nakuha lang daw, na set up lang si Sandro. No, I don't think so. Napilit lang. Pero sasabihin mo publicly. Yeah. Diba? The presidential son. Sasabihin mo napilit lang. No, I don't think so. As a matter of fact, as much as I am not a fan of Sandro and I kind of make fun of him, nabilib ako sa ginawa niya yung paglabas niya ng statement na yun. Kasi it showed nga the strength. Yeah. Parang yung anak ni Amy, bumanat doon sa statement na yun. Yung governor. Hindi ko alam. Bumanat ang sabi niya, kamag-anak namin ito. No, tapos sasabihin, huhukayin. No, binanatan niya. The son of Amy. Bumanat. Buti pa yung anak eh. No, yung governor. No? Nag-aaway-aaway ba? Buti pa yung generation ng mga bata. Diba? Oo nga, mas may pinaninindigan kumpara sa mga magulang nila. Totoo yun. Dahil siyempre, ang kasama nila, mga Gen Z, mga millennials. Sabihin, ba't naman ganun yung nanay mo? Ba't naman ganun yung kan mo? Oo nga. So, papapahiya naman sila, di ba? Tatayo sila. Di ba? May community ka eh. May community ka na kasing generation mo. Medyo may hiya ka naman. Alam mo, ang ganda ng usapan natin at I love where this is going kasi nakikita mo nga dito that there is, and if there's one thing that I want people to see in this conversation, ay malakas ang kapangyarihan ng ating Gen Z. Yeah. At ng Gen Alpha na parating at ng Millennial. At ng Millennials. At dito nakikita natin yung pagkakaiba ng mga mas matatanda na dapat nga mas marunong ay mas nadadala sa kadiliman at kasamaan. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung mga Gen Z, mga Millennials, you have the power and you can make things happen. Pero unti-unti, yung influence ng Gen Z at saka Millennials, mismo sa mga matatanda, ay madedevelop. Kakausapin nila yung kanilang mga magulang. Mama, papa, lolo, lola. Ganito kasi yan eh. Di ba? Iba na yung sitwasyon ngayon eh. Ito yung katibayan eh. Siyempre yung matatanda, hindi na masyadong keen dun eh. No? Yep. Pero itong mga bata, they have the details.
they're in social media 10, 12 hours a day. Di ba? So, mas may wherewithal sila. Sabihin nila, mali yan. No, ito yan eh. No, ganun. Kung ma-organize mo kahit sections niyan at ma-infect nila other people from their generation, then yung susunod dyan, to convince the older generation. Right. Diba? Nakakahiya naman kung papaliwanagan ka ng mga apo mo at saka ng mga anak mo. Ganito yan eh, no? Hindi totoo yan, no? Ganito yan. Binebenta yung ating West Philippine Sea. Yes. No? Ito yung mga sinasabi nila. Ito sinabi. Sabihin ng mga, sinabi ba talaga yan? Ito. Yeah. Yung ganun ba, magbabago yung complexion eh. Diba? At saka, yun yung typical narrative na nakikita ko ngayon. Meron akong isang volunteer nga na kasama ko na kabataan. 19 years old. At sabi niya, ang problema nga niya, pag umuwi siya, yung tatay at nanay niya at lahat ng kanyang mas nakakatandang kapatid ay DDS daw. Yeah. Sabi ko, paano nag-iisa ka doon? Paano ka umuwi? Sabi niya, nasa-stress ka daw siya kasi hindi niya ma-explain sa kanila na binubudol na kayo, mali yung pinapakinggan niyo, ba't pa kayo nakikinig? Sabi ko nga, iharap mo ko sa kanila, sa pamilya mo. Ako makapag-usap. Yeah. Pero unti-unti, sabihin nila, ate, kuya, papa, mama, panoorin nyo naman to si Kristan, no? Ito yung sinasabi na rito, di ba? Totoo. Naman, di ba? Kung ayaw maniwala sa kanila, pwede nila i-facilitate. Makinig ka naman dito kay Hey Daria. Sige, no? Hey Daria. Makinig ka naman dito kay Christian Esguerra, di ba? Yung may pasa-pasa may facilitation eh. No? Dapat kung persistent ka, unti-unti lalambot. Yes. Unti-unti makukumbinsi mo, di ba? Yun naman yung hope ko sa future generation. Yeah, and moving forward now to 2028, ano nakikita mo? We have a long runway. We have Marami 3 pa. years, no? We have 3 years. Okay. Yung mga pari nga, narinig ko nung isang araw, yung mga madre. Kung matatalo sa Senado, kung isasabutahi yan, kung lalabagin yung konstitusyon, magkaroon tayo ng People's Tribunal. No? Let us impeach the Vice President dito sa ating proseso. No? So, yung mga ebidensya na hindi lumabas, dito natin ilabas. So, parang simulation ba yan? No? Okay. So, Filipinos are more creative eh. No? Gagawa yan ng mga paraan. No? At dyan mo makakatalyze itong mga Gen Z. Sasama yan dyan. No? Makikinig yan. No? Aha. Ganun, no? Tapos, ila-live streaming mo. Katulad ng press con kanila sa UP. Wala ngayon na live streaming na eh. Everybody pwedeng makinig. Di ba? Yes. Yun yung hindi natin pwedeng i-underestimate. Okay. Diba? So, okay, with that, Ronald, I appreciate again your insights into this. At saka, sana talaga marami sa ating mga nanunood ngayon ay mamulat na yung mga mata at pag-iisip. At nag-agree ba kayo kay Ronald o sa akin? O tingin mo ba mali kami dito? Sulat nyo lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan nyo mga ganitong klaseng content, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Ito si Kristan with Ronald Llamas. Salamat sa oras nyo. Salamat, no? Okay, we'll see you guys in the next episode.